sizes, minute na siya made nakatay. for daily use with Glue to Glow and advanced SPF. Lumaki na nga eh. Ako nga tingin ko Ilang minutes garapata eh. Eh, Nakailang minutes na siya. Naku, 30 minutes na siya, guys. Mahaba to ah. ito, nagkaroon na, hindi ko inisip na lalaki ba? Remember? Remember her? Sige, pakita ko ha. Wait lang mga Kira. Ito. Alam po Sino tinutukoy na Attorney Claire dito? Okay. Ako, matatapos Okay, na. teka lang, nakalimutan ko mga Attorney Kira sabihin. April 2 na pala. 2026? At okay ba ang ating audio? Oo. So maraming salamat, okay? Maraming salamat sa ating mga ka-clear. Oo. Ano sabi ni Maylene? Mga ka-clear, ayan, mag-like naman. Thank you, Maylene. Shiro. Okay, ito kasi, shout out kay, Shiro, para kay Madam Janice de Belen, Ma'am Sharon Cuneta, Vilma Santos, Kaylin Alcantara, Pokwang Sex, Ma'am Rochelle, Luis Manzano, Senator Ping Lacson, PBBM of course, Senate President Tito Soto, Lala Soto, Ma'am Lala Soto, Ma'am Helen Gamboa, and Jam Magno. Okay? So mga ka-clear, ito, tingin ko naman, ito kasi yung mga puo nila, at sa kanya, gumagaya ng pagiging fake news. Unahin na natin to mga ka-clear. Sino yan, Attorney? Kay BBM o kay Claire? Message? Neta? Valentine's. Kay BBM o kay Claire? Message? Ito, saan nyo tong reporter na to mga ka-clear na News 5? Ay, reporter Kung ng paano, News 5. kasi siguro taga Davao siya. Maraming nakakapuna sa kanya. Tingnan nyo kung paano siya magtanong. Kay BBM o kay Claire? Kay BBM o kay Claire? Sa Valentine's. Great agad. Diba? Oh. Saka ito, pag nagtatanong ito, I don't know kung mannerism niya yon, pero lagi yung kumikindat kay VP Sara. So, I think ganun sila ka-close. Diba? Tapos, nung nakakuha siya ng chismis, diba? Sa fake news ni VP Sara, tuwan-tuwa pa siya. Valentine's. Diba? Great agad. Diba? Journalist to? Yun lang. Dapat Diyos ka ko, matuwa Lord. kung gano'n ang sagot. Tatanong lang tayo Di ba dapat kino-call out mo nga pagka medyo may pagka-intriga at may pagka-immoralidad ang sagot, di ba? Di ba? Kung journalist ka, kung isinasabuhay mo yung pagiging journalist. Tayo ng tamang gawa. Thank you, BB. So dito mga ka-clear, actually may pumuna dito. Nakita ko lang to Ayan. Sabi dito, ayan, Kagawad, pahilan po Sir Kagawad Joey ng iyong post. That's March 30. Sabi niya dito, pasabog. TV5, News 5, may die-hard DDS kayo na reporter. Shouldn't journalists be neutral? Or try to be neutral? Sobrang DDS at propagandista ng isang reporter nyo. Agoy. Ground correspondent pa. BM. Ang pangalan nun is Bril Montalvo. So, tingnan natin ang mga message, mga ka-clear. TV News, TV, DDS kayo? O siya lang? Jenny Ramos, Diba? shout out. Who? Ayan. Bril Montalvo. Diba? Bril. Bayaran, ano pa? Kalata ko rin nga. Not only TV5. Diba? Taga Davao kasi. Sabi ni Cassie A. Diba? So, sino si reporter? Puro news lang ng Teleradyo DCM at IBS ang pinapanood ko, pinakikinggan ko. Bakit hinahayaan ng TV5 yan? Kaya pinaparinggan yan. Sila ng GMA7 Binalik yung tagline nila. Diba? Di naman kami nanood ng TV5. Hindi, di ba mga clear? I mean, you're a journalist. Di ba? Hindi ka dapat nagpapapropagate, no? Na mga ganung klaseng mga call out mo. Or, I mean, huwag ka na matuwa pa. Di ba? Anyway, so, nakita niyo na kung saan nanggagaling, mga ka-clear. Ang mga kaimoralan. Di ba? So, meron silang pinanghuhugutan. So, saan galing? Kanino ba galing yung paninira nila dati kay VP Lenny? Kung kaninong lalaki chinichismis. Di ba dati kay dating Pangulong Duterte din? O ngayon, galing kay VP Sara. So, dahil siguro wala silang mapukol at ito ay na-debunk natin patungkol kay PBBM, another issue sila, mga ka-clear. Na hindi ko talaga alam na makakarating pa sa mainstream. Di ba? Sa akin, sabi ko, parang akala ko okay lang kasi normal sa DDS ang bastos Diba? Pero pag nakarating na to sa mainstream, sasagot na tayo. Diba? So, mga ka-clear. Ito yan. Ito ang una kong nakita. Pinarating sa akin. Hindi ko talaga to nakita Yan. So, i-debunk lang natin mga ka-clear. Kasi kung totoo to or hindi,
hindi ko alam kung totoo nangyari, but definitely, the woman being described here, hindi ako. Bakit? Sige, tingnan natin ha. Ito ay galing sa politico.com.ph, March 30. Ha? Hindi ko naman alam, kung may nagchismis lang dito, di ko alam talaga. Ayoko naman tanongin ng politiko. Ano na nila yan? Cargo na nila yan. A senior female spokesperson and a 30-something male spokesperson in 2 government agencies have reportedly developed a relationship that goes beyond professional coordination. The budding romance between FS and MS, female spokes and male spokes. Una-una, hindi po ako spokesperson. Palace press officer tayo. Wala po akong designation na spokesperson. Ayaw po ni Pangulong Marcos Jr. na maging spokesperson ako dahil siya lang po ang masasalita para sa sarili niya. I am a palace press officer. Makailang beses na po natin sinabi. So most probably, itong description na to ay hindi ako. But anyway, tuloy natin. Has set tongues wagging, driven in part by their noticeable age gap. With the FS in her 50s, beyond the roles in government, the two also share a background in law, giving them plenty to talk about. Okay? MS has allegedly been frequently spotted. Eto, condominium complex where FS resides. Liwanagin natin mga clear. Wala po tayong condominium. Kaya yan ang binanggit ko kagabi sa program na sa totoo lang. Kasi yung description na yan, definitely it's not me. Pero, dahil gustong i-twist ng mga DDS, isama mo na si Loren Badoy, gumawa ng intriga, making it appear that that woman is me. Problema, wala akong condominium. At hindi ako nakatira sa condominium. At sa bahay namin, nakatira kami mag-asawa at ng anak ko, ng mga anak namin. Diba? So, wala po akong condominium. Sorry to disappoint the DDS, pero hindi po ako yan. Yun So, lang. nililiwanag natin Aray ko po. kasi pinapakalat na pala nila. Diba? Ngayon, giving this kind of intrigue, katulad ng kanilang poon, na magaling gumawa ng intriga at magplanta ng ebidensya, nagkataon po, itong description ng politiko ay hindi po ako. Ayan na, further fueling speculation about the nature of their closeness. Diba? Wala nga kaming, diba? Kawawa naman si Attorney Polo. May girlfriend yan eh. Diba? Batang-bata, yung abogado, sinisira nyo na yung imahe para lang pagbigyan yung immoralidad ng mga puon nyo. Yung immoralidad ng puon nyo, pinapahid nyo sa iba. Diba? Napaka-desperado naman yan. A photo of the two together at the recent event added the intrigue with politiko. Hindi ko rin alam kung sino ang di-describe mo dito, ha? Join the 9th anniversary. Come build your own pocket city. An intersection, some interpreted as more than just collegial. Diba? Okay, pakita ko sa inyo mga clear. Pinapakita nilang picture. Okay? Ito yan. Okay? O tandaan nyo na, wala tayong condominium at hindi po tayo nakatira sa condominium, kaya hindi po totoo yung ako yung dinidescribe dyan ng politiko. Well, anyway, kung politiko, gumagawa ka lang din ng intriga, ingatan mo naman. Kung may bala ka lang sirain na tao, tapos wala ka naman palang, kasi kung politiko ka, we can consider you as mainstream na eh. Pero kung gumagawa ka lang ng intriga, tapos wala kang basihan, huwag mong gawin kasi sira mo yan. Politiko. Ayan, Yusek Castro dumalo sa pagdiriwang ng Department of Justice sa buwan ng kababaihan. I was invited kasi ng DOJ. Ako po yung unang-unang nagbigay ng talk during the flag raising ceremony nila. Okay? So yan po yan. Dumalo si Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa pagdiriwang ng Department of Justice sa National Women's Month. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ni Castro ang papel ng kababaihan pagdating sa serbisyo ng politiko. Imagine nyo, kaka-celebrate lang natin ng Women's Month tapos ganyan kayo mambastos sa babae? Politiko? Diba? May kaakibat na dignidad. But I do not want to, I'm giving politiko the benefit of the doubt. Kasi meron siyang binanggit na condominium but definitely kasi it's not me. Diba? Pero kung meron kang balak lang sirain para mag-boom ang views mo diyan sa news mo, tapos wala ka palang basihan, huwag niyong gawin. Kasi may pamilya din po yung taong mga sinisira. Nilagay pa yung picture ni Atty. May kaakibat na dignidad ang pagiging babae, lalo na ang pagiging lingkod bayan. Dignidad na kayang humarap kahit kanino, na hindi nakatungo ang ulo, bagkus ay taas noo. Kasabay ng dignidad na ito ay responsibilidad. Babae ka, hindi ka babae lang. Yan yung mensahe natin during that time.
Okay? So, ayan na, ito po. Si ano po kasi sa Tony Polo ay nagpa-picture. Okay? Hindi lang po siya ang nagpa-picture during that event. Marami po Ini-intriga si taga-DOJ Atty. ang Claire nagpa-picture Leonardo. lahat-lahat with me dahil sa okasyon. I will show you po, Kaya, ang hirap naman Tragis pa-picture na mga yun. Mga garamatang isa-isay to. natin, Ito po, Diyos ko, si Lord. Yusek Raul Vasquez. Paano yan? Magkatabi kami. Baka sa susunod, i-crap yan at sabihin kami naman yung may affair. Atty. Claire, Diyos ko Lord, ibang klase talaga ito mga garapata. My goodness, pinag-iisipan ka nila, Anak ng kamote, oo, may affair daw. Porkit nagpa-picture lang sa kanya. Diyos ko Lord, Rudy, si Leonardo, Chayos. Nako po, naspak manan. Ay, grabe. Diba? Yan po, DOJ po yan, Yung bulaklak po, hindi po yan bigay sa akin na Tony Polo. Bigay po yan ng DOJ. See? Nakita niyo kung paano gumawa ng intriga? Tama. Out of nothing. Diba? Ayan po. Nagsalita po tayo dyan, mga ka-clear. Okay? So, tapos, gigibain lang nila yung kwento. Samantalang, women empowerment na pinag-uusapan natin dito. Tapos, sisirain nila babae. How ironic. DDS. My goodness. Talagang ito ay kabastusan. Bakit ba? Nalilinya kayo sa kabastusan. Nalilinya rin kayo sa fake news. Di ba kayo nadadala? I mean, sabi nga niya, mamaya papakita ko, di ba? Walang yung mga nakikinig kadadala, sa DDS, attorney. Di ba kayo Diyos ko naiinsulto, Lord. tama? Ginagawa kayong tanga? Di ba? Ginagawa kayong tanga. Mga ng bobo DDS. talaga. Diyos Tapos, ko Lord. Ay, grabe. Walang basihan. Ay, Daisy Cartas. Nandiyan pala si Daisy. Diba? May kailangan ko lang itama to because bakit mga ka-clear? Nagsisi dati, si Mayor, now Mayor VP Lenny, now Mayor Wait lang, Mabsat. Hindi ko, actually, medyo nawawala kasi concentration ko, Mabsat, no? May kausap kasi ako dito sa cellphone, Mabsat. Basta alam niya na yun. Tuloy, nagulat na lang ako. Si Atty. Claire pala yung iniintriga dito, Montragis. Atty. Claire, may ka-affair ka. Diyos ko, Lord. Anak ng kamote. Ibang klaseng intrigang fake news talaga ito mga garapatang to. Diyos ko, Lord, Rudy, Chayos, Rex. My goodness. Eliza, Gabriel, mga didilis, parang mga tao dito sa amin, mga marites lang. Sa bagay, DDS din mga to. Ayun lang. Putragis. Gawain nila, ipinapahid. Yun lang. Jenny Ramos, di ba? Diyos ko, Lord. Si Atty. Claire pa talaga. Diyos ko, Lord. Lenny. Dahil alam niyang hindi totoo yung mga chinichismis sa kanya. Hindi siya sumasagot. At nagsisi siya. Nagsisi siya sa hindi niya pagsagot. Diba? Kaya dapat, well, anyway, sabi ko, ayoko nga rin sagutin eh. Kaya lang, inopen ng mainstream eh. Wala tayong magagawa. Kundi, ito ay sagutin. Ayan, Ayan po. Nandiyan din si Yusek Nikiti. Si Ma'am Marge. Gutierrez. Ayan lang po. Tapos, hindi lang po yan na nagpicture. Iba-iba po. May iba-iba pong grupo. Ay, grabe talaga. Ibang Hindi po. klase. So, pag picture, yan, magkatabi kami ni Yusek. Raul Vasquez, sir, ingat ka, baka dahil sa picture na to, crap to. Sabihin, ikaw nagbigay sa akin ng bulaklak. Yan, okay? Yan yung event, Diba? Tapos sabihin, may pa-flower pa, Grabe si Badoy. Si Alam mo, Badoy! Napaka-irresponsable. Attorney! Si Badoy! Ang nagpapakalat! Ay, Diyos ko, Lord, Badoy! Ang Badoy mo na talaga! Diyos ko, Lord! Alak ng kamoting Badoy ito. Si Badoy pala yung nagpapakalat dito. Ibang klase ka talaga, Badoy! Nakapagkasuhan na yan, attorney! Kayo na intriga. Kasi hindi nyo alam kung ano yung nangyari behind, kung anong kwento dito. Kung ba't may flower, ba't ako nasa DOJ, bakit may picture. Diba? Yan yung event. Mga ka-clear. Di ba? Tapos iintrigahin nyo para lang masatisfy yung inyong puon. Di ba? So, parang nakakadiri. DDS. Ang babastos ng utak nyo. Babastos ng utak. Wala na kayong pakialam kung makakasira kayo ng pamilya. Basta yung puon nyo, siya yung angat. Okay? Yung puon nyo, especially, sino ba may issue ng mga ka-immoralidad? Yung mga immorality. Sino ba? Hindi ba mga Duterte? Diba? Ayaw ko nang banggitin si yung bunso kasi bata pa yun. Diba? Pero sino ba ang may issue ng iba't ibang relasyon?
Sino yung may issue na ng hahalik? Namimilit ng halikan? Ayun lang. Di ba? Sino yung may issue na may karelasyong babae? Di ba? Siguro yun ang tutukan nyo. Kasi puon nyo naman yun eh. Para kung alam yung mali at immoral pala, di pagsabihan nyo para naman gumanda yung buhay. May di ba? Maging maayos. Di ba? Sabihan nyo rin wag magmura ng Diyos. Di ba? Sabihin nyo rin wag magmura ng Pope. Problema kasi yung mga immorality ng kanilang poon, ipinapahid sa iba. Tama. Imagine mo pati kay PBBM. I-link ako. Sa totoo lang may mga vloggers yan lang unang nilink. Bakit? Siguro nga para magalit sa akin sa FL. The problem is alam naman nila yung totoo. Diba? Diyos ko, Lord. So yun. Si hindi umubra, sa iba naman. Magpa-picture lang, may relasyon na. Agoy. Diba? So, ito mga kaklira, papakita ko sa inyo. I mean, napanood nyo na siguro to, pero sige, papakita ko pa rin. Para makita nyo yung ebidensya. Overdrive po yung yung mga fake. Alex Ayala and Risa kung sinasakyan po maski nga kayo tinatarget ng fake news. Ano ba ang inyong mensahe lalo na at di ba magpapahinga lalo na lahat naman tayo magbe-break this Actually sa dami ng fake news nila hindi ko na alam. May nagsasayo ako sa EDSA, may picture ako na may isang hindi ko alam kung taga Cebu yata yun. Na okay naman siya kasi mukhang naman siya, mukhang maka-anti-clear naman. Actually yan nakita ko ito mga clear mukhang mabait naman siya hindi ko lang siya kilala. Pero nagduda din ako sa picture na yan. Okay, may pakikita ko. Yung pala, parang sinasabi na magkamukha kami. Ako sana Sino, hindi naman siya attorney? magalit. Sino yan? Diba? Okay, sandali, pakita ko. Pero ako nagduda rin ako dito nung una. Saan ka na? Ito itong picture eh. Wait lang hanapin ko po. Makita. Ay, ito. Ito yung sinasabi ko dito mga. Ito. Hindi ko to alam. May nagsabi lang sa akin na mayroong ganito lumalabas. Yan, no? Yan, diba? Nakayakap ako dito. Sabi ko, hindi ko talaga matandaan dahil wala akong picture na ganyan. Pero syempre, hindi mo naman iisipin eh. Hindi mo na iisipin. Okay? Hindi ko iisipin na, totoo ba to? Saan ba to? Ako mismo nagduda. Until may nakita ako sa parte ng babae, sabi ko, una-una parang wala akong ganyan damit. Yung iba naman kinokopya yung damit ko sa Filipiniana. May nakita akong parte sa katawan ng babae ito na wala ako. Pero hindi ko na sabihin, di ba? Kasi, pag may gumawa ng AI, alam niya na kung anong dapat, di ba? So, hindi ko na sabihin niya. So, now I know, na nakita ko to, sabi ko sa asawa ko, hindi ako yan. Kasi merong ganito. Ha? So, alam niyo yun. But anyway, ito naman yata si Bite King ay parang sinabi lang na mag-mami-mami kasi magkamukha yata. Parang ganun. Pero hindi ko po yung picture. Ayan, AI lumabas. AI. AI finally admits what the comment section has been saying all along. AI siya pala. Okay? So, pero lumabas siya. Pero yung nagsabi sa akin niya, she thought na nagkita na kami. Talaga. Di ba? Yun yung mapanira mga clear eh. Okay? So, ito, balikan natin yung video. At ikukwento ko sa inyo ang nasa likod niyan. Naman siya. Pero nakayakap ako. Actually, nung una, akala ko ako yun. Kaya sabi ko, lang to. Ako mismo nagduda. Ako ba to? Kasi hindi ako nagpapapicture ng ganun. Hindi nakayakap eh. Pero nagduda ako. Tapos nakita ko, may nakita akong senyales sa katawan nung picture. Hindi ako yan. Pero hindi ko na sasabihin sa inyo kung hindi. Kasi yun lang yung paraan ko malaman ng fake siya. So, hindi ako yun. So, yung mga lumalabas po na siguro nyo, hindi ko na alam yung iba. Katulad niyan, parang kinokonek ako doon sa ibang mga pictures. Hindi po tayo diyan. Tayo po ay tayo po ay mapagmahal na nanay at mapagmahal na asawa. Ayan na nga na may asawang loyal. Ever faithful wife. Yeah. PBBM, Yusek. At parang nabasa ko yung blind item na yan. Kaya nga At PBBM. Di ba kabastusan mga kaklir? Kabastusan talaga. Sige, okay. Tapos may blind item. Siguro ito yon mga kaklira. Kasi nagulat din naman ako. Actually, kinawanan po yun ni First Lady. Ako din po nagulat ako. My gosh. Saka, wala po tayong condominium. So, yung blind item na pinakita ko sa inyo mga kaklir, condominium yun. So, wala talaga akong condominium. So, siguro sa susunod na kwento nila, hindi na nila babanggit ang condominium. Wala I have to clear na that sa kanila, script diba? nila. I have to make it clear sa mga kaklir para mas maliwanag kasi alam natin na fake news ito. Wala po tayong condominium. Pero mukhang tila sanay na kayo, no, Yusek, na talaga tina-target, I mean, minsan may mga ganun, tina-target talaga ng fake news. Actually, this is the reason why ayoko sana sa politika dahil may anak ako eh. Siyempre tapos babae ako, kung wala sa akin mapupukul, yan lang naman ang gagawin nila. Katulad yung ginagawa nila dati kay VP Lenny. Yeah. Pero since yung asawa ko po ay alam niya ang trabaho ko at hindi po kasi ako lumalabas ng walang kasama. Okay, unang-una, wala akong nightlife. Pagdating sa office, from office, diretso ako bahay. Kaya posible itong kwentong to.
From office, diretso ako bahay. Kasi sabi ko, hindi nga ako mahilig sa nightlife. Wala ako nightlife. Okay? At kung lalabas man ako at may event, definitely dapat kasama ko yung anak ko. Kaya pag may nag-invite sa akin, lagi ko sasabihin, dapat may kasama ko isa. At ito'y patutunayan nila, Jovi. Okay? Testigo kami laging kasama dito. Yeah. Diba? Lagi ako may kasama. Oh. Yung daughter ni Yung daughter. Daughter ko pa kasama ko. Yusek na maganda. Oo. Kasi Sister, daughter ko, secretary ko, sister-in-law ko. Kapatid ni Chuck yun. Asawa ko. In-law ko. So, yung asawa ko, hindi siya kakabahan kasi alam niya naman na hindi natin gagawin kung ano man yung iniisip nila. Mga nonsense. Nila sa akin na. Thank you for answering that. Yusek, na hindi ko na kailangan tumbukin. Pero thank you for answering Yusek, isa na lang witness naman kayo na hindi ako dumalakad ng walang kasama. Yes. Oo, sinasama ni Yusek pati anak niya sa NEB. Yes, isa kasama ko sa pati sa breast briefing, pag walang klase yung anak ko, sinasama ko. At saka naman ako yung condominium. Yun lang siguro yun. Lang condominium unit. Yusek, sorry, last na lang po. Nasa Ilocos. Okay? So yun yung mga klita. Ibang tao na nakakakilala sa akin kung ano yung gawin ko, ano yung nangyayari sa akin, sila yung mismo ang nagpapatunay na lagi akong may kasama pag lumalabas. Diba? So, sabi ko, anak ko, sister-in-law ko. Actually, ito pa mga klira. Kapag lumalabas ako, before, pag may hearing ako, lalo na kung medyo malayo, let's say, gagamit ng plane. Ang travel is by plane. I always had with me a secretary. Yun lagi ako. Never, hindi ako lalabas nang hindi ko kasama secretary ko. Minsan kahit dyan sa Caloocan lang. Kahit sa Pampanga lang. Caloocan, Pampanga, Cavite, I always had my secretary with me. Siguro may mga pagkakataon lang talaga na minsan hindi ako kasama, pero bihira po yun. Siguro isa, dalawa lang beses, but I always had my secretary with me. Kahit sa court, nalalaman nila. Lagi ako may kasama secretary. So, yun. Kasi ayoko lumalabas na mag-isa. So, well, anyway, kung ang immoralidad nila ng mga DDS, gusto na ipahid sa iba, tingin ko wala naman silang konsensya. Basta masira ka lang. Kamukha nung ginawa nila kay VP Lenny, di ba? Wala silang pakialam. Basta masira ka lang. But anyway, ito naman po kasi, ang nakakahiya dyan, ito mga kaklir. Okay, pakinggan natin. Eventually, yan. Bago sa akin to kasi these especially the Duterte supporters, the Duterte side, gusto nilang ipakita sa taong bayan na sila yung may solusyon at hindi ang gobyerno. They always want to show that picture. Kahit nga yung sa yung giyera sa Iran, may mga fake news din na kumakalat na nagpadala nga daw ng eroplano si Pulong kahit hindi naman totoo. So they always want to, it seems to me like, syempre opinion ko to, it seems to me like they want na gawing, kumbaga ang imahe ay walang ginagawang matino ang gobyerno at ang solusyon, ang totoong gumagawa ng solusyon ay ang mga Duterte. So yun nga, sa post ko regarding that, sabi ko nga, yung mga DDS, hindi ba kayo naiinsulto? Na parang ginagawa kayong gago or bobo or tanga nitong mga taong nagpapakalat ng kasinungalingan para lang mapuri yung idolo ninyo. So sana, alam mo yun, nakakadagdag siya ng confusion magulo na nga, nagiging lito pa tayo. So yun, sana mabigyan ng leksyon itong mga nagpapakalat ng disinformation na ganito. Diba? Di ba kayo nag-iinsulto talaga? Imagine niyo, may nakita pa akong post ngayon, parang nasa likod sila VP Sara na ang daming ambulansya. Tapos nagpamigay na daw ng ganito, nagpamigay ng ganyan. Sinabi ko salamat. Diba? Yun nga sa mga ka-fake newsan nyo, tapos yung pagiging immoral nyo, fake news peddlers nyo, di ba kayo talaga, yung mga nakikinig pa dito at oo nga, salamat. Diba? Di kayo talaga nai-insulto, ginagawa kayong tanga. Diba? Bridgestream Adult Boost. Adult level nutrients you can afford every day. Diba? Diba? Sobrang, kung mababa na yung level nyo, ang nahihirapan yung intindihin niyan totoo at kasinungalingan, mas pinabababa pa ng mga DDS. Sa magitan ng pagbibigay sa inyo ng fake news, tapos kayo, na magpapalakpak, salamat, nakapagpadala ka na ng aeroplano, nakapagpadala ka na, para sundin ng mga OFWs, di nyo na ba naisip? Kung paano itong gagawin? Di baste? Di ba? Anong gagawin ng isang mayor ng Davao City na nandoon sa ibang bansa at that time, para nasa Italy pa yata, para The Hague and Italy. Papadala ng aeroplano sa Middle East.
magpapalakpakan kayo? I mean, di ba? Diba, ang nangyayari kasi sa mga nakikinig sa DDS, wala na silang fact-checking, hindi na sila marunong mag-fact-check. Kung ano na yung sabihin, ano yung code card, yun na. Kasi wala na silang isip. Wala na silang critical thinking. Di ba? Kumbaga, yung thinking nga wala pa. Paano pa yung critical thinking? Hindi ba delikado yun? Para lalong bumobobo yung mga Pilipino dahil sa ginagawa ng mga DDS. Paano natin maiaangat ang edukasyon yan? Kung kayo mismo DDS, nagpapabobo sa ibang mga Pilipino. Diba? Kaya nga sabi ni Lovely nagkikreate kayo ng confusion para lang maiangat yung poon ninyo na totoo namang walang ginagawa. At lagi nasa bakasyon. Diba? So, well, mga kaklir, nakita nyo na, no? Siguro yung mga nahuli dito, tignan nyo na lang, replay na lang nyo po. Sinabi ko na po, muli, itong binabato sa akin, kawawa naman si Tony Polo, naku, ang future nito, bata-bata pa nito. And at that time, mga kaklir, sa DOJ na event na yan, marami po akong kasama. Nandiyan din po yung sister-in-law ko, yung secretary ko, si Director Robertson Ramirez, yung, di ba? Ang dami. Marami akong kasama. So, imagine, isang event, may picture, tapos sasabihin ni Bado, yihi! Ala, baka gawain mo yan, baka ikaw ang ganyan, baka ikaw ang mahilig sa bata. Diba? Ever since, kahit nung college pa lang ako, never ako nag-entertain ng bata na suitor. Diba? May mga witnesses ako dyan. Na, so, kung gawain yan mismo ni Badoy, dahil kinikilig ka, baka ikaw yung gumagawa niyan. Yung mga kinikilig na DDS, baka kayo yung immoral. So, wag nyo nang ipahid sa akin. Kayo na lang po. Total, magkakasama na po kayo na tanggap nyo ang immorality ng mga Duterte. So, kayo na lang po magsama-sama at wag nyo na po tayong, wag na po akong isama dyan. Okay? Ayan lang mga ka-clear, no? Meron pa po tayong topic. Okay? Ang susunod nating topic, ayun, si Harry Roque. Umamin, ang dami daw anay sa bahay ni VP Sara. So, ano natin, tingnan natin yung kanyang mensahe. Okay, mga Means